Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakangiting pinagmasdan ni Jasmine ang picture nilang magkasama ni Lance sa cellphone niya. Nababawasan ang pagkamis niya sa nobyo sa tuwing tinititigan niya ito. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadali na naghanda si Jasmine sa pag-uwi. Ayaw niyang paghintayin si Lance ng matagal sa labas. Yun lamang ba ang dahilan? Kastigo ng utak niya. Hindi ni Jasmine maiwasan ang mapangiti habang hawak ang pisngi. Dahilan lamang niyon ang totoo. Sabik na sabik siyang makita at makasama to. Di sapat ang oras na magkasama sila sa isang araw. Ganito yata talaga kapag masyadong in love. Agad siyang napangiti nang abutan siya ni Lance ng bouquet ng red roses. Simula makausap to at si Fernan, lalo tong naging sweet. May sinabi siguro si Fernan para lalo siyang mahalin ni Lance. Lance, bukas na pala ang alis natin, papunta kila Tito Dexter. Sigurado ka bang mauna na tayo doon at hindi nasasabay kay Ninang Marvin? Binuksan ni Lance ang pinto ng kotse at inaralayan siyang pumasok. Sinupil niya ang ngiti sa labi. Simpleng gesture lang nito, sumasaya na talaga siya. Pakiramdam niya tuloy para talaga siyang prinsesa. Kasabay ni Mommy si Sarina. Tsaka ayaw mo nun, solo mo ko? Wow ha, sino nagsabing gusto kitang masolo? Ani nga sabay irap kunwari dito kaya naman tumawa ito. Natigilan siya na mapansin na parang dito mapakali. Ilang beses pa tong bumuga ng hangin na parang may gustong sabihin. Jasmine, I know it's too early for you. Dahil kakabalik mo lang ng bansa at di pa bumabalik ang mga alaala mo. May dinukot si Lance sa bulsa. Napaawang ang labi ni Jasmine nang buksan ni Lance ang maliit na kahon. Tumambad sa kanya ang singsing na laman nun. Will you marry me? Lance? Agad bumalong ang luha sa mata niya dahil sa labis na tuwa. Yes, Lance, papakasalan kita. Yumakap siya sa nobyo na mahigpit. Ang saya niya dahil ikakasal na siya sa lalaking mahal niya. Humiwalay siya kay Lance. Pero okay lang ba sa'yo kahit di pa bumabalik ang alaala ko? Tinakpan ni Lance ang labi niya gamit ang labi nito. Pumikit siya at tinugon na nakakalasing nitong halik. Nang bumitaw to sa kanya, nakita niyang may tuwa din to sa mga mata. I love you, Jasmine. Hindi kita kayang pakawalan kaya itataling na kita. Ako rin, Lance. Hindi na rin ako makapaghintay na maging asawa mo. Masayang tugon niya. Na makapasok na si Jasmine sa bahay ng mga to, saka lang pinaandar ni Lance ang sasakyan papalayo. I'm sorry, Jasmine, alam ko, pagiging selfish ang gagawin ko, pero hindi ko kayang maputol ang ugnayan nating dalawa, isip-isip ni Lance. Kapag hindi niya itinali si Jasmine sa kanya, sigurado, iiwan siya nito dahil sa kasalanan ginawa niya. Kamumuhian siya nito habang buhay at baka hindi mapatawad. Akala niya kaya niyang harapin ang galit at desisyon ni Jasmine pero hindi pala. Masyado niya itong mahal para pakawalan at mapunta sa iba. Inalok na to ng kasal para oras na bumalik ang alaala nito. Kasal sila, hindi basta maghihiwalay. Patawad, Jasmine. Patawad dahil naging selfish ako ngayon. Kumunot ang noo ni Lance na makita si Serena naghihintay sa labas pagka-uwi niya. Bumaba siya ng sasakyan para pauwin to. Kuya Lance, totoo ba bumili ka ng singsing kanina? Nakita ka ng mga kaibigan kong bumili ng singsing. Sabihin mo, para ba kay Jasmine yon? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang pupunta dito sa bahay? Umiiyak na lumapit si Sarina kay Lance. Kuya naman, sagutin mo ang tanong ko. Inalok mo ba ng kasal ang babaeng yon? Umuwi ka na, Sarina? Taboy ni Lance imbes sagutin ito. Kuya! Humawak si Sarina sa kamay ni Lance at nagmakaawa. Bakit mo papakasalan ang babaeng yon? Nakalimutan mo bang siyang dahilan kaya naging miserable ang buhay mo noon? Muntik nang mawalahan lahat sa'yo dahil pinikot ka niya. Kuya, gumising ka naman. Nakawala ka na sa walang kwenta ninyong pagsama. Nakatakas ka na sa walang silbi ninyong kasal. Ba't babalik ka pa sa babaeng yon? Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi sa akin 4 years ago, hindi na masaya? Huwag mong kalimutang malupit at wala ka siyang kasing sama, kuya. Lihim na napangiti si Sarina. Niya makitang dumilim ang mukha ng kuya niya, kaya naman lalo niyang pinagigihan ng pag-iyak ng sobrang nag-aalala. Kinatungan pa niya ang kanyang mga sinabi. Pinaikot na tayong lahat, Kuya Lance. Pinalabas niya na sinungaling ka, palibhasa. Pinanganak siyang mayaman. Gusto niya na kukuha niyang lahat. Kaya please naman, Kuya Lance, huwag mong hahayaan na paikutin ka na naman niya.
Napasinghap si Sarina nang malakas siyang sampalin ni Lance. Stop acting like you are innocent, Sarina. Hindi makapaniwala si Sarina nakatingin sa kapatid habang hawak ang pisngi niya na namanhid. Sinampal siya ng Kuya Lance niya. Kuyomang kamao nilapitan ni Lance ang kapatid. Nag-aalab sa galit ang mga mata nito, kaya naman napaatras si Sarina habang umiiyak. Kuya Lance, makinig ka. Huwag mong hahayaan na lasunin ni Jasmine ang utak mo. Kuya, nasasaktan ako. Daeng ni Sarina nang hawakan siya ni Lance ng madiin sa braso. Halos bumuon pa ang kuko nito sa kanyang balat. Pinaikot ni Jasmine ang lahat o pinaikot mo kaming lahat? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Kuya Lance. Lalo nakadama ng pagkamuhe si Lance kay Sarina. Napakagaling nitong umiyak at magsinungaling. Kapani-paniwala ang pag-iyak nito. At talagang nakakaawa. Ang tanga niya dahil lang siya sa pag-iyak nito at pagpapaawa. Napaikot siya nito at sinisi niyang asawa sa lahat. Yumakap si Sarina sa bewang ni Lance. Kuya Lance, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng babaeng yon. Lahat naman gagawin ng taong desperada, hindi ba? Isa siyang linta, Kuya Lance. Peste siya sa buhay mo. Kuya, nasasaktan ako. Huwag mong gagawin sa akin to. Pakiusap ni Sarina nang sakalin siya ni Lance sa sobrang nitong galit. Ngayon ka napatunayan na wala kang kasing sama, Sarina. Ubod ka ng sinungaling. Nagawa mong siraan ang sobrang asawa ko. At ako naman tong tanga na napaniwala mo. Kuya, tama na. Di na si Sarina makahinga. Sinubukan niyang alisin ang kamay ni Lance sa kanyang leeg, subalit hindi niya magawa. Nagdilim ng tuluyan ang paningin ni Lance. Tandang-tanda niya ang napanood niya na CCTV footage sa araw ng kasal na nasa ospital si Jasmine. Hindi nga ito nagsisinungaling. Si Sarina ang naglabas dito sa ospital. May pinadala rin kuha ng CCTV footage si Fernan sa kanya. At napanood niya na hindi naman talaga ito itinulak ni Jasmine sa hagdan. Lahat ng kasinungaling nito nalaman na niya. Dahil sa'yo, naniniwala ako na hindi namin anak ni Jasmine ang batang nasa sinapupunan niya. Dahil sa'yo kaya pinagdudahan kong sarili kong anak. Napakasinungaling mo. Mas masahol ka pa sa isang hayop eh. Mapapatay kitang sinungaling ka. Galit na sabi ni Lance sa kapatid. Booking na ito, pero nagsisinungaling pa rin. Diyos ko, awatin ninyo si Sir Lance. Utos ni Manang nakakalabas lamang ng tarangkahan. Mabuti na nga lamang. At naisipan ng matanda na lumabas para mag-usisa kung bakit di pa rin pumapasok sa gate ang sasakyan ng amo. Kung hindi nila maaabutan si Sarina sa sakal ng kanilang amo. Nangiti mamukha at nawalan na ng malay. Natatakot pang napatras ang lahat para bigyang daan si Lance na ngayon napakadilim ng ekspresyon ng mukha dahil sa galit. Wala itong pakialam, iniwan lang kapatid na si Sarina, kaya napilitan ng mga tauhang dalhin na lamang to sa ospital. Mukhang galit na galit talaga ang amo nila dahil hindi man lang to nag-alala sa kapatid at basta na lang nitong iniwan ng walang malay ay kinakapos sa paghinga. Lahat na madaanan ni Lance, mahawakan at makita, pinagsisira niya at winawasak. Galit na galit siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang mapaikot siya nito na matagal. Di lang babaeng mahal niyang nawala sa kanya dahil sa ginawa nito, pati na ang kanilang anak. Niisip lang niya ang mami nila kaya hindi niya magawang itakwil to bilang kapatid. Sa totoo lang, sokang-soka siya na makita at makaharap ito. Napakalayo ni Sarina sa kapatid na inaakala niya noon. Ngayon lang niya napagtanto lahat pala ng mga sinasabi nito noong mga bata pa sila ay puro kasinungalingan. Tama ang mami ni Ferlita. Sinungaling si Sarina. Sanay na sanay gumawa ng kasinungalingan. Sir Lance, si Ma'am Sarina nagkamali na. Don't mention her name, Manang. Simula sa araw na to, pinagbabawaran kong lahat na banggitin ang pangalan ng babaeng yon. At bawal din siyang pumasok sa pamamahay ni kahit kasama pa niyang mami ko. Sabihin mo ang utos ko sa lahat. At sino mang sumuway siyang palalayasin ko, maliwanag ba? Masusunod, Sir Lance. Tugon na matanda. Yumuko pa to bago umalis sa harap ng amo. Pagdating sa kusina, naabutan ni Manang na tuwang-tuwa ang lahat. Lahat ng taon sa villa hindi gusto si Sarina, kaya para sa kanila isang magandang balita ang sinabi ni Manang. Mabuti na lang at di ko na makikita pa ang babaeng yon. Huwag nga kayong maingay. Baka marinig tayo ni Sir Lance, alalahanin ninyo. Kapatid pa rin siya ng amo natin. Bulong ni Manang. Yumuko ang kasambahay na nagkomento kanina. Manang, pasensya na ho.
Masaya lang talaga ako dahil hindi ko na siya makikita. Hindi ko rin talaga malimutan ang ginawa niyang paglalagay na mainit na plancha sa likod ko. Napakasalbahe talaga ng babaeng yon. Arte-arte pa. Model lang siya, hindi naman kagandahan. Payat lang naman siya at matangkad. Dugtong ng kasambahay. Kahit man lang sa panlalait, makabawi siya. Tama ka. Di hamak na mas maganda si Ma'am Jasmine. Mabait pa. Komento rin ng isa. Napailing na lang si Manang sa apela ng ilang tauhan laban kay Sarina. Wala talaga ang may gusto sa babae maski siya pa. O siya, bumalik na tayo sa ating mga trabaho at ipagdasal natin na sana magkabalikan na talaga sina Sir Lance at Ma'am Jasmine para may dagdag na ulit ang bonus natin kada taon, sabi ni Manang. Kaya naman sinipag lalo ang mga to na bumalik sa kanilang mga trabaho. Sarina, ano ba talagang nangyari? Sige na anak, magkwento ka kay mommy. Sabi ni Marvin habang inaalo si Sarina na hanggang ngayon umiiyak pa rin. Simula nang magising, di na to tumahan sa pag-iyak. Masama ang loob ni Sarina dahil hindi man lang ito dinalo ng kapatid. Mami, bakit pa ayaw mong maniwala? Nagawa kong sakta ni kuya dahil nilaso ni Jasmine ang isip niya. Hindi ko alam ano ba mga kasinungaling sinabi niya kay kuya at napaniwala niya si kuya. Pero sapat ba yun para saktan ako ng ganito ni kuya? Paano niya to nagawa sa akin, mommy? Mas naniwala siya sa mga sinabi ni Jasmine kaysa sa akin na sarili niyang kapatid. Sarina! Nagitla to ng tumaas ang boses ng ina. Alam nating dalawa na hindi ka magagawang saktan ng kuya mo ng ganyan nang walang dahilan. Umamin ka sa akin anong ginawa mo. Kilala ni Marvin si Lance. Nakita niya paano nito minahal si Sarina na parang isang tunay na kapatid. Kaya naman naniniwala siyang may mabigat at malalim tong dahilan kaya't nagawang saktan si Sarina. Mami, bakit ba ayaw niyo kong paniwalaan? Hindi pa ba sapat ang mga sinabi ko ngayon sa'yo? Walang ibang dapat sisihin sa pagbabago niya, kundi ang babaeng yon. Siya ang peste sa buhay namin ni Kuya Lance. Desperadang lintanya siya. Malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Sarina. Hindi na to nakapagpigil pa. Mami? Napaiyak si Sarina. Pati ba naman si Mommy hindi siya pakikinggan? Wala na ba siyang kakampi ngayon? Hindi mo dapat pagsasalita ng ganyan sa Jasmine, Sarina. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kaya nawala ang anak niya. Mommy? Tinanong ko ng kuya mo kung paano nasabi at pinaghinalaan na hindi niya anak ang pinagbubuntis ni Jasmine. Sinabi mo raw sa kanya na may lalaki si Jasmine. Paano mo nagawang magsinungaling, Sarina? Mommy, I swear. Nakita ko siya na may lalaki. Sinampal muli ni Marvin ang anak. Napakasama ng loob na siya yung muli nagsalita. Stop lying, Sarina. Hindi kita pinalaking sinungaling. Alam ko kung gaano kamahal ni Jasmine ang kuya mo. Bata pa lang si Jasmine, mahal na niya si Lance. Wala ka pa, minahal na ni Jasmine ang kuya mo, kaya't wag mo na siyang sirain pa. Dismayadong tiningnan ni Marvin si Sarina. Tama si Ferlita, sinungaling ka, Sarina. At bilang ina, nalagpalaki sa'yo, napakasakit sa dibdib na aminin yon. Nakakahiya ang ugali mo. I am disappointed with you, anak. Wika ni Marvin bago umalis ng silid at iniwan na si Sarina. Mami, maniwala ka sa akin. Samo ni Sarina, subalit hindi to pinakinggan ni Marvin. Umalis pa rin to sa kabila ng pagtawag ng anak. Galit na nagsisigaw si Sarina. Booking na siya ng Kuya Lance niya pero kailan pa? No, hindi ito po pwede. Wala na siyang kakampi. Lahat ng nalaman niya kasi nungalingan. Nakangiting bumaba ng sasakyan si Jasmine, sumagap ng sariwang hangin. Naalala niya noon tuwing bakasyon hindi pwede na hindi sila magbabakasyon ng pamilya noon. Narito sila ngayon sa bahay bakasyonan ng kani-kanilang pamilya. Sa probinsya kung saan naninirahan ng kaibigan ng mami niya na si Tito Dexter kasama ng pamilya nito. Parang kailan lang bata pa sila ni Fernan. Napahawak si Jasmine sa ulo nang may alaalang biglang lumitaw sa kanyang balintataw. Sabi na Fernan, Sarina at Lance. Yumakap si Lance mula sa kanyang likuran. I remembered when we were kids back then. Paborito mo akong utusan na umakyat ng puno para lang kunan ka ng mga duhat. Humarap siya kay Lance at kinawit ang braso sa leeg nito. Bigla akong may naalala. Payat ka para noon at iyakin pero minahal mo. May ngisi sa labing sagot nito. Namumula ang pisngi na hinampas ni Jasmine si Lance sa dibdib. Che, pagyabang ba naman? Ingos niya. Bago pumunta si Lance ng sariling bahay bakasyonan, inihatid at tinulungan muna nito si Jasmine na ipasok sa bahay ng mga ito ang lahat ng gamit na dala.
Saglit pang tumingin si Jasmine kay Lance habang buhat nito ang mga gamit na dala niya. Masasolo nilang isa't isa ni Lance na ilang araw. Naalala niya tuloy na na-stranded sila. Imbes mag-alala dahil na-stranded sa isang lugar, naging masaya pa siya na sobra sa loob ng 3 araw na naroon sila. Tiningnan ni Jasmine ang daliri kung saan naroon ang singsing. Di bale, nag-propose na si Lance sa kanya kaya naman malapit na silang magkasama. Hindi na sila magkakahiwalay at magsasama na sa isang bahay. Thank you, mahal kong doktor. Pasalamat ni Jasmine sa nobyo pagkalapag nito ng mga gamit. Nag-flying kiss pa siya rito bilang pasasalamat, pero ang loko hinila siya at niyakap sa bewang ng mahigpit, sabay halik sa kanyang labi. Hindi ako tumatanggap ng flying kiss. Mas masarap kapag galing mismo sa labi. Mahinang inihampas sa Jasmine ang dibdib ni Lance. Che, ang sabihin mo mahalig ka lang talagang humalik. Aniya na ikinatawa nito. Magkahawak ang kamay, lumabas ng bahay ang dalawa. Sumakay ang dalawa na sasakyan. Sa bahay naman ni Lance ang kanilang tuloy ngayon. Pagdating dito, si Jasmine naman ang tumulong kay Lance. Subalit, inago nito ang mga dala mula sa kamay niya. Mauna ka na sa loob. Hindi kita sinama para tulungan ako. Nakangusong sinundan ni Jasmine ang tingin si Lance. Di niya maiwasang kiligin. Ang swerte niya talaga. Prinsesa ng turing sa kanya ng pamilya niya, pati sa nobyo niya. Prinsesa rin siya. Sinalumot talaga ang lahat ng swerte, Jasmine. Pagkapasok sa loob ng bahay ni Lance, ginara ni Jasmine ang tingin. Hindi ito kalakihan tulad ng bahay nila pero malinis at maaliwalas din. Habang inaayos nga ni Lance sa mga gamit, naglibot muna siya sa paligid. Napansin ni Jasmine na alam ng kanyang paa ang pasikot-sikot sa paligid. Marahil tanda pa ng kanyang katawan ang detalye ng lugar. Habang hinihintay niya si Lance, nagpakulo muna si Jasmine ng tubig para makapagkape silang dalawa. Malapit ng dumilim. Malakas din ang ulan kaya masarap magkape. Di naman nagtagal dumating si Lance at lumapit ito kay Jasmine. Binalot ito ang dalang tuwalya sa katawan ni Jasmine saka ito binuhat. Pawis na pawis ka na. Ang mabuti pa maligo tayong dalawa. Tinaasa ni Jasmine ng kilay si Lance. Talaga, maliligo lang tayo? Piriningkitan niya to na mata. Mukha kasing may bala ka pa bukod sa ligo na sinasabi mo. Dudang dagdag niya. Umisi pa si Lance bago to sumagot. Malalaman natin pagdating natin doon. Sabi na nga ba itong doktor na ito, ang hilig talaga. Natigilan si Jasmine nang may naalala. Sandali Lance, bukas pa ang apoy sa baba. Mamaya na tayo umakyat, papatayin ko na muna yung apoy. Sige ka, kapag nasunog tayo dito pareho tayong malilitsyon. Lance groaned in frustration at walang nagawa, kundi bumaba ulit habang buhat naman ito. Kaya naman tawa ng tawa si Jasmine. Nilapag ni Lance si Jasmine saglit at ito mismo nagpatay ng apoy bago muli siyang kinarga. Wala talaga siyang kawala sa loko. Pinanood ni Jasmine si Lance habang nagluluto, kakababa lang nila. At tama nga siya, may plano talaga ang loko. Aba 8:00 na bago siya tinigilan. Ang sakit tuloy ng katawan niya. Dahil dinner na rin naman, nagluto si Lance ng Italian carbonara para sa kanila. Gusto sana ni Jasmine na siya na magluto pero nagpumilit to. Huwag daw siyang mag-alala dahil nagpaturo daw to kay Manang at inaral ang pagluluto ng carbonara dahil isa to sa paborito niya. Sweet si Lance at minsan showy. Yun ang napansin ni Jasmine habang tumatagal. Hindi to takot magpakita ng totoong nararamdaman. That's the reason why she loves him even more. Pagkatapos magluto, inihanda na ni Lance ang carbonara at garlic bread sa mesa. Natakam si Jasmine bigla dahil napakabango at perfect ng food preparation ito katulad sa mga Italian restaurant. Talagang pinaghandaan to ng nobyo. Nagtaas baba ang kilay na tumingin si Lance sa kanya. Dahil akong dahilan kaya napagod ka, pinaglutuan kita ng ala Lance carbonara delicioso. Ala Lance? Bilang gumante si Jasmine ang ngiti sa nobyo. Dapat pala kasing sarap mo to. Naparanok si Lance kaya naman natawa si Jasmine. Mukhang kahit ay walang tiwala sa sariling luto. Kahit kabado, kinuha ni Jasmine ang tinidor para tikman ang luto nito. Masarap man to o hindi, hindi niya sasayangin ng effort na ginawa ni Lance para ipagluto siya. Ilang beses naparanok ng laway ni Lance habang tinitingnan ang reaksyon ni Jasmine, tinitikman ang luto nito. Sirenya si Jasmine ang kamay ng okay at nakangiting tumikim ulit. Matabang, ngunit pwede na. Pwede na, Dr. Lance? Napatawa si Jasmine. Paano nakahawak pa to sa dibdib habang hinihintay ang sagot niya?
Kabado to at sigurado siya roon. Sinubuan niya ito. Here, taste it. Para naman maniwala kang okay ang lasa. Napatango-tango si Lance nang matikman ang sariling luto. Pwede na to. Pero dahil hindi pa rin to kasing sarap ng gusto mo. Napahinto to sa pagsasalita ng halikan nito ni Jasmine sa labi ng Smack. Thank you sa pagluto, mahal ko. I love you. Malambing na pasasalamat ni Jasmine. Umiti si Lance. Gumanti rin to ng mabilis na halik sa kanyang labi. Mas mahal kita, Jasmine? Sagot ni Lance mula sa kanyang puso.